Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With
Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Baptist and Roman Catholic Church mga kapatid. Sa ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na hindi makaligtas ang relihiyon na Katoliko sa kapahamakan ng impyerno. Again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na hindi makaligtas ang relihiyon na Katoliko sa kapahamakan ng impyerno. Affirmative natin si Pastor Ruben ng Baptist, at negative naman Brother Eugene, nagapo ng Roman Catholic Church mga kapatid. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard rules ito ng aking platform mga kapatid. So, rule number 1, yung limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. At kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung may hinahanap siya, tuloy pa rin hanggang maubos ang 20 segundo. At ako din ang official timer mga kapatid. So ako ang official na timer ng debate na ito. Kapag sinabi kong time, iyon ang official na pagkatapos ng sagot o bahagi ng debate. Bro Eugene, nagpi-feedback ako sa iyo bro. Nagpi-feedback ako bro, na didinig ko yung boses ko dyan. Yan. Okay. Thank you bro. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule. Kung hindi nyo masagot ng diretso ang tanong o wala doon ang sagot nyo sa pagpipilian, may pagkakataon siya magpaliwanag ng 10 seconds at yun na yung itinuturing na pinakasagot niya. Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, magbibigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, magbibigay kayo ng talata. Ngunit ang sagot na wala ay tinatanggap pa din na valid answer. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. Sa unang cross, kapag sinabi ng sumasagot na hindi ko pa nilatag yan, o katulad nito, automatic next question yan, at sa rebuttal, maaari nang itanong ang lahat, inilatag man o hindi. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification, at no objection during final conclusion. At tanging moderator lamang ang maaaring magbigay ng counter objection mga kapatid, dahil merong mga malilinaw na paglabag na automatic ipatutupad ko mga kapatid, lalo na sa categorical. Rule number 8, no insult about physical appearance. Ipinagbabawal ang anumang panlalait sa physical na anyo, gaya ng hugis ng katawan, at ipinagbabawal din yung pagmumura. Ngunit pinapayagan ko ang mga salitang gaya ng demonyo, kulto, mangmang, sinungaling at iba pa kung ginagamit ito mga kapatid sa konteksto ng argumento. Rule number 9, no challenge question. Ang mga tanong na paano kung mabasa ko, or what if mabasa ko, talo ka na. So hindi ko papayagang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapayagan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa, kabilang doon yung mga personal na buhay, ngunit may karapatang ang tinatanong na piliing sagutin o hindi. Rule number 9, 7 minutes lamang ako maghihintay pag mag-disconnect ang ating debater. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng karagdagang rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, liability disclaimer. Bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang na debate na ito, at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, at ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at halos 7 years na akong nagmo-moderate online mga kapatid sa iba't ibang pananampalataya mga kapatid. So ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sang-ayon bro Rasha. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Nakamute ka bro. Nakamute ka bro, Eugene. Okay na bro. Okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa hindi nakakakilala. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, Pastor.
Okay, once again, magandang hapon no, sa ating lahat. Sa mga Christian at mga kapaturan at Pastor Ruben, Wawa signal bro. nawawala yung boses mo, bro. wala. Medyo Siguro putol-putol ano, bro, bro? di namin marinig bro. Medyo lumapit ka sa Hello. cellphone mo. Oh. Choppy bro. Okay na, okay na? Oh, yan, bro. Sige, bro. Try mo, bro. Okay, salamat. Once again, magandang hapon, Brother Russia at sa ating kay Brother Kapo no, sa ating pagkalit sa debate ito. At magandang hapon sa lahat na nanonood. Pastor Win Baklas ng Backcourt dito sa Pagwang Tadilisi. At ngayon, ating kapatunayan na hindi po sa timog ito nagkaligtas ang reliyong katoliko. Yan po, maraming salamat, Brother Russia. Sa affirmative side, nawawala yung boses mo, bro. I think natatabunan. Parang medyo, I think maingay yung background mo din. Pero itry natin yan, bro, ha. Gusto ko lang naman na ganun yung resulta ng audio mo. So, dako tayo sa negative naman. Pakilala ka, kapatid. Okay. So magandang hapon po sa lahat at sa lahat ng mga nagsubaybay sa ating live edition ngayong hapon na ito. Kung mga pala si Brother Eugene Gapo, isang Catholic Faith Defender, membro, no? At sa Knight of Columbus Council number 17367 at membro din sa Bible Apostolic, no? At magandang hapon sa lahat ng mga nanonood at kay Pastor, no? Pastoy o sang Pastoy ng Baptist, no? Actually, hindi lang ito siguro it is my second time, no, na nagka-encounter ko itong Pastoy ng Baptist, si Ivan Nakwa at saka ito. I don't know kung real ba itong Pastoy na ito, Kwan. Hindi ko papayagang banggit yung sige bro. Okay, so maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Okay, mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate at pamute mo na, Brother Eugene. So, sige po. Bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative, mga kapatid, sa kanyang patutunayan na hindi makakaligtas ang relihiyon na Katoliko sa kapahamakan ng impyerno. Pastor Ruben ng Baptist, your time start now, bro. Okay, once again, magandang hapon at patunayan natin ngayon at ito po ang ating tindig na hindi makakaligtas sa ating tema, yung tinatawag na Katoliko na reliyon. No? Kasi ito yung ating katugali. Sa stand nila ay papatunayan nila na makaligtas talaga ito yung reliyon na Katoliko sa kapamakan ng impyerno. Pero papatunayan natin, mga kapatid, na hindi yan makakaligtas sa kapamakan ng impyerno ang reliyong Katoliko base sa Biblia. Bakit? Kasi po, una, isa lang yun ang tagapagligtas. Kaya yun ang tutulan ni Brother Eugene kung iilan ba ang tagapagligtas na nakalagay sa Biblia. Isa lang po, yung Panginoong Jesus Kristo, yung Diyos lang. At ito po, babasahin ko sa inyo dito sa 1 Timothy chapter 4 verse number 10. Ito po. 1 Timothy chapter 4 verse 10, basahin ko ito, mga kapatid. At pwede ninyo diyan at titignan, no? Sundan ninyo. Sabi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse number 10, no? 1 Timothy verse 10. Sabi dito, for therefore we both labor and suffer reproach because we trust in the living God who is the Savior. O sabi dito, yung God lang yung Savior of all men, sa lahat ng tao, especially of those that believe. At yun ang kanyang iniligtas ng isang tagapagligtas ng Diyos ng lahat ng tao. Yun ang mga nanampalataya sa kanya. Ay ngayon, sino ba ito? Yung Diyos na tagapagligtas dito na sinabi sa Biblia na iisang tagapagligtas. Ito po, sa Titus 2:13, pababasa natin ito yung mga premise, no? Titus 2:13, sabi dito, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Nakikita natin dito, no? Na ang dakilang Diyos na ating tagapagligtas, sabi dito, mga kapatid, ay ang Panginoong Jesus Kristo. O minabasa ba dyan na ang reliyong Katoliko ay makakaligtas or tagapagligtas? Yun po, magready-ready ka dyan mamaya, Brother Eugene, no? Itatanong ko sa iyo kung ilan ang tagapagligtas sa lahat ng tao sa kapamakan ng impyerno. Kasi si Kristo ang Diyos
iisa lang ang tagapagligtas sa kapamakan ng impyerno. Wala mababasa po sa Biblia na ang tinatawag na reliyon na Katoliko ay tinatawag na makakaligtas sa tao sa kapamakan ng impyerno. Kasi po, isa lang po yung tagapagligtas. Yun po ang una nating tindig, no? Bakit hindi makakaligtas ang reliyong Katoliko sa kapamakan ng impyerno? Dahil isa lang ang tagapagligtas at yun ang Panginoon Hesus Kristo, ang Diyos natin. No? At ito po, pangalawa, dahil ang kaligtasan ay makakamtan or ang eternal life, makakamtan lamang, no? Ito yung pangalawa nating tindig. Dahil yung eternal life na kaligtasan, nabigay ng Panginoong Hesus, sa Kanya lang makakamtan. Sabi niya sa John 3:16 at doon sa tinatawag na 1 John 5:11 and 13. No? So, walang makakamtan na eternal life na mababasa sa Biblia na magkaroon ka ng eternal life na kaligtasan kung ito ay ang isang tao ay namembro sa Katoliko or ang Katoliko ang bibigay sa kanya ng eternal life. No? Take note mga kapatid, no? At sa ating katunggali, isa lang ang nagbibigay ng kaligtasan, si Jesus Christ, sa tao na makatanggap siya ng eternal life doon sa kanyang pananampalataya. Kahit sa John 16, at kahit sino man na manampalataya sa bugtong anak o yun, kay Kristo na sa kanya. Sabi doon, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi sinabi na kahit sino na ililigtas ng Katoliko ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi pag may buhay ka na walang hanggan sa kay Kristo, sabi niya hindi ka mapapahamak. Ang ibig sabihin nun, hindi ka napupunta ng kapamakan ng impyerno. Dahil pangatlo po, ang tagapagligtas ng sinner talaga, isa lang si Kristo Jesus. Ito po, 1 Timothy, sa 1 Timothy, chapter 1, verse 15. Ito mga kapatid, no? Sa 1 Timothy chapter 1, verse number 15, babasahin natin. Sabi dito, this is a faithful saying. Sabi niya, ito yung katotohanan na pagsasabi, and worthy of all acceptation that Jesus Christ came into the world to save sinners of whom I am chief. O, sabi ni Apostol Pablo mismo. O, kinukontra ito ng ating katunggali ngayon kasi gusto niya talaga patunayan sa side niya na yung relihiyong Katoliko makaligtas sa kapamakan ng impyerno. Ay ngayon, ang mababasa dito, yung Savior ng sinners, walang iba po, yung Panginoong Hesus Kristo. Siya lamang po. Kaya nga pumunta dito siya sa mundo 2,000 years ago, sabi dito to save sinners. O, sino pumunta? Si Jesus Christ. Hindi sinabi dito na yung tagapagligtas ay si tinatawag na Katoliko na reliyon. Kasi ang sinners, ililigtas ni Kristo. Saan ililigtas? Doon sa kapamakan ng impyerno dahil yung taong makasalanan, sabi ng Revelation 21 verse 8, no? Ang taong makasalanan ay mapapahamak doon sa dagat-dagatang apoy or sa impyerno at dagat-dagatang apoy. Para hindi siya mapahamak, kaya pumunta dito ang Panginoong Hesus. Para yung mananampalataya, kaya nga sabi sa John 16, hindi na mapapahamak. Ay ngayon, saan ang makakamtan yung kaligtasan ng eternal life? Doon kay Kristo. Yun ang pangalawa natin kaninang tindig. So hindi po sa tinatawag po na reliyon na Katoliko. Kaya po pagsisinungaling yan. No? At sa demonyo na aral yan. No? Sa kay Satanas na aral yan, sa demonyo yan. Bakit? Hindi sa Diyos yan. Walang aral ang Diyos. Kahit ang mga apostol hindi nagsabi na yung reliyong Katoliko makakaligtas. Akalain mo? Gagawin mong kaligtasan yung reliyon. Ay ngayon, kung babasahin ko sa inyo, kahit si Apostle Paul dati may reliyon, pero hindi siya naligtas sa reliyon niya. At ang ginagawa niya, inuusig niya dati yung Church of God, ito, Galatians chapter 1. O, kasi iba, Brother Eugene, ng no, mga kapatid, iba yung tinatawag na reliyon at saka sa church. O, ito, babasahin ko sa inyo, Galatians. O, Galatians chapter 1, verse 13, hanggang sa 14, sabi dito, for you have heard of my conversation in time past, in the Jews' religion. O, sabi ni Paul, na rinig nyo na dati yung aking buhay, ang istorya ng aking buhay, nasa reliyon pa ako ng Hudyo. O, kasi dati may reliyon ng Hudyo eh. How that beyond measure I persecuted the Church of God and wasted it. No, dati pinipersecute niya. Yung tinatawag na inuusig niya yung Church of God. Ang yung Church of God, yung mga taong nanampalataya kay Kristo, niligtas ni Kristo. At sabi niya sa verse 14, unprofited in the Jews, religion. At ito ay talagang pinalawak niya ang relihiyon ng mga Hudyo, sabi ni Apostle Paul, kasi dati, nang hindi pa siya naligtas, hindi pa siya apostle, no, siya dati ang umuusig mismo sa tinatawag na mga church or sa tinatawag mananampalataya ng Diyos. At sabi niya, above me my equals in my own nation, being more exceedingly zealous of the tradition of my fathers. So kayo, nakikita natin na mga kapatid, ang relihiyon hindi nagliligtas. Kasi nga dati si Apostle Paul, salamat, may relihiyon si Apostle Paul, pero anong ginagawa niya? No? Kasi ang religion, gawa yan ng tao. Gawa yan ng tao, mga doktrina ng tao. Kaya ang kay Brother Eugene, doktrina ito ng tao. No, at hindi ito sa Diyos at sa diablo yan. Bakit hindi sa Diyos yan? Dalawa lang, sa Diyos or sa diablo. No, kasi walang sinabi dito na yung Katolik ay
tagapagligtas. Isa lang tagapagligtas. No, klaro na binasa na natin kanina, explicit. No? Meron tayong tinatawag na proof, black and white yan. Very clear. Litra for litra or verbatim, explicit, specific. Na nababasa natin at walang specific na nababasa na ang tao ay maliligtas sa kapamagitan ng impyerno sa pamagitan ng Katoliko. At sa John 14:6, sabi ni Kristo, siya lang ang daan ng katotohanan, tutulan mo yan, brother, no, na pupunta ang tao sa Ama doon sa langit, pamagitan lamang kay Kristo at hindi sa tinatawag na kapamakan ng tinatawag na kapamakan ng impyerno, ang makaligtas lang walang ibang Panginoon Hesus na pupunta ang tao doon sa langit sa pamagitan lamang ng Panginoon Hesus Kristo. Sabi niya, siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. So, yun po, i-wave ko na po. Ready na po akong tanungin. Moderator. Yan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, Pastor Ruben ng Baptist. At ako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Eugene, your time start now. Okay, so maganda nga. Madinig ba ang boses ko dyan, Mr. Moderator? Wala bang... humina bro, yung boses mo bro. Dali lang bro ha. Yan bro. Hello, check. Malinaw naman yan bro. Pero yung kanina kasi napakalakas nun. Yan bro, check. Malakas bro. Same pa din bro. Yung boses mo. Dali lang bro ha. Pero nadidinig ka bro ha. Okay naman yan. Kaso medyo malakas Sige, na yung sige, bro. kanina. Iba yung may mic. Check. Yeah, bro. Yan bro. Malakas, bro. Yes bro. Proceed bro. Medyo may problema yung mga connector ko dito. Okay. So, unang tanong. Nawala bro. Nawala yung Wala boses. po. Sandali lang bro. Yung may problema. Okay mga kapatid, habang naghihintay, shoutout muna kay Edison Togoy Jr., kay Pastor Rean Puentes mga kapatid. Nandyan din si Marilyn, Raymark Asigan mga kapatid, Sister Emmy Alfonso, Sister Grace Barrios mga kapatid, yung aking sister na si Sister Maria at si Sister Nena, si Sister Ashley ng Tantan. Ayan bro, try bro. Try mo yan bro. Try. Kung ano bro, kung wala talaga bro, yung ano na lang, yung mic na lang, malinaw naman, malakas din naman. Sandali lang bro. Medyo may Oo. Okay, so mga kapatid, habang naghihintay tayo, merong technical problem konti. Okay mga kapatid, so hintayin natin ang ating negative sa kanyang pagtatanong. So shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Crincio Berto Dazo Jr. Atong tanawon ni si Gapo. Shoutout po kay Edison Tayong Jr. Claro Manggod Bisagway Mike ayaw nagamit. Shoutout din kay Edgardo Ragay Basa Baptist Antichrist na. Shoutout po kay Pastor Rean Puentes pataka lang ungdas mangnis Gapo, pataka lang og himog tema. Shoutout din mga kapatid kay Marilyn. Good afternoon po Brother Rush. Always present here. May God bless everyone. Ayan. Shoutout Sister Maria. Wala pa din bro. Wala pa ding audio bro.
Wala pa din. Ayan bro, okay na. Sige nga bro. Mic test ulit. Wala bro, wala bro. Parang grounded siya kasi may tumutunog dito na ano. Wala kang audio bro pero merong tumutunog dito na parang grounded something. Wala. Mic test nga bro ulit. Wala. Testing. Ano yan bro? Yan na lang bro. Ganyan na lang bro. So proceed ka bro sa pagtatanong. Malinaw naman bro ha. Yeah bro. Yan bro. Ayan, hindi na ako gagamitin yung microphone bro. Medyo may problema bro. Sige, proceed ka sa pagtatanong bro. May problema yung microphone ko. Sandali lang bro ha. Ayos ko muna to bro. Medyo sabal masyado sa ano bro. Sige. Magpunta to. Ano kasi, hindi na ito eh. Sayang naman bro. Yan bro, malakas na boses ko bro. Bro, naiintindihan naman bro. Sige. Unang tanong. Proceed. Sinabi niya kanina na binasa natin explicit. Can you define what is explicit? Define. Yes, letra por letra. Mababasa sa Wait specific. lang. Next question. Okay. Letter. Next question. Kasi sabi niya kanina, letra por letra daw mababasa. Sa mga binanggit mong sitas, ito yung unang Timoteo 4:10, unang Timoteo 1:15, yung Galacia 1:3 hanggang 14. May mababasa ba tayo ng Roman Catholic Church, explicit ha, na hindi makapagligtas sa kaluluwa patungo impyerno? Mayroon tayong mababasa dyan, explicitly o wala? Meron nga, kasi nga si Meron Kristo ba? lang nga ang ilagay na isang tagapagligtas. Ay ibig sabihin, yun na kanyang explicit, hindi makaligtas ang tinatawag na Katoliko. Ay gagawin mong kaligtasan yan, hindi naman tagapagligtas, isa lang yung tagapagligtas. Explicit, Okay. implicit yan. Next question. Okay, next question. Sa binanggit mong sitas, unang Timoteo 4:10, unang Timoteo 1:15, yung mga Galacia 1:13-14, sabi niya may mababasa daw. May binanggit ba sa binasa niya kaninang Roman Catholic Church? Yes or no? Yes nga, mababasa si Kristo lang tagapagligtas, ibig sabihin, mababasa sa unawa. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko, sabi niya, mababasa daw. Yung sa mga sitas na binanggit niya, ito lang isa, 1 Timoteo 4:10, yung pangalawa, 1 Timoteo 1:15, yung Galacia 1:13-14. May binanggit ba na Roman Catholic Church, mababasa dyan sa sinasabi ni San Pablo? Meron o wala? Okay, so meron o Okay, wala? counter. Counter objection. Counter po. Go, bro. Sinagot ko po yung categoricalya at in-explain ko po at siya nag-object. Okay, so ang gusto ko lang klaruhin yung sagot mo, Brother Ruben, ulit. Meron o wala bro? Tapos explain. Yes nga, meron nga Meron. na yung tagapagligtas si Kristo lang at hindi yung Katoliko. Kasi nga hindi binanggit ang Katoliko tagapagligtas. Ibig sabihin yung binanggit si Kristo lang at hindi yung Katoliko ang tagapagligtas ng kapamakan ng impyerno. Kaya wala pong mababasa na ang reliyong Katoliko ay tagapagligtas at si Kristo lang po. Kaya po klaro yung tema natin nakatayo na si Kristo ang tagapagligtas sa kapamakan ng impyerno po. Next question. Next question. Okay. Sabi niya, mayroon daw mababasa explicitly. Tanong ko pa nga siya, mayroon bang mababasa sa 1 Timoteo 4:10? Basahin natin yung 1 Timoteo 4:10.
premise to Mr. Moderator. Sabi dito, sapagkat, King James ha, Biblia ang ginamit ko, sapagkat dahil dito ay pagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga sampalataya. May narinig ka bang Roman Catholic Church sa binasa ko o wala? Wala nga sa binasa mo, pero klaro yung binasa ko na ang unawa nga, explicit yun ang unawa, si Kristo lang tagapagligtas, hindi po yung Arilyo Katoliko. Ibabalik ko may sa inyo kung may mababasa ka dyan na makaligtas sa kapamakan ng impyerno kasi wala kang mababasa nun. Si Kristo lang po. Okay. Yun. Next question. Dito sa unang Timoteo 1:15, sabi dito, sapagkat ang pasabi at pararapat at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. May mababasa ka bang Roman Catholic Church dito? Yes or no? Wala nga, Roman Catholic, kaya mali ka nga, napapatunayan mo sa iyong side na ang Roman Catholic makakaligtas sa kapamakan ng impyerno kasi binasa mo nga explicit si Kristo yung tagapagligtas. Okay. Yung kanina sinabi ko explicit si Kristo lang ang tagapagligtas ng kapamakan ng impyerno ng tao. Next question po. Okay. Sabi mo kanina, ang explicit, mababasa talaga. Tinanong ko sa unang Timoteo 4:10, unang Timoteo 1:15, di ako nababanggit yung ibang sitas, mayroon talaga mababasa. Nung binasa ko, walang nababasa. The Roman Catholic Church. Aaminin mo ba sa lahat ng mga tao dito na ikaw ay nagsinungaling na sinabi mong mababasa, hindi pala mababasa? Yes or no? No, hindi ako nagsinungaling. Ikaw yung sinungaling. Sinasabi mo kasi sa iyong side na makakaligtas yung Roman Catholic na hindi naman nga pinanggit. Ang sinabi ko nga explicit na mababasa si Kristo, yung tagapagligtas doon sa kapamakan ng impyerno at hindi yung Roman Catholic. Yun ang explicit at implicit, sabi ko. No, sa aking sagot kanina mo. Next question. Next question. Sabi mo, mabasa natin explicit. Nung binasa ko walang Roman Catholic Church mababasa, sabi mo mababasa. Ang tanong, sino ang nagsinungaling sa inyo? Si San Pablo o ikaw? Hindi kami nagsinungaling. Kasi nga, objection, Mr. Moderator. Objection, proceed, bro Eugene. Ang sabi ko, hindi ko naman sinabing nagsinungaling ba silang dalawa. Ang sabi ko, sinong nagsinungaling sa kanya? Si San Pablo o siya? Kung si San Pablo, explain. Kung siya, explain. Okay, Brother Ruben, ang pagpipilian daw ay sino daw yung nagsinungaling? Siya o si Pablo o ikaw? Sinagot ko nga. Okay, sinagot ko nga counter question po, counter po, hindi nga kami dalawang nagsisinungaling. Yan ang sagot ko po. Okay, so ganito bro. Nag-object kasi si Brother Eugene dahil dun sa categorical natin na dapat talaga yung unang mabanggit. Pero kung wala ka dong mabanggit na kung sinong magsisinungaling bro, pwede kang gumamit ng 10 seconds ha. So, gagamitin mo ba, Pastor Ruben? Sige po, ito po. 10 seconds. Parehas kami hindi nagsisinungaling, nagsasabi kami ng totoo. Bakit nga? Wala naman kaming sinabi na nagkukontra kami kasi yung sinabi namin nga explicit si Kristo lang tagapagligtas. Wala ka naman mababasa. Next question. 10 seconds yun. Okay. Next question. Okay. Next question. Sinabi niya, may relihiyon si Apostol Paul. Binanggit niya. Sinulat ko nga doon sa notebook ko. Yan o. May relihiyon si Apostol Paul. Itong relihiyon ni Apostol Paul, makapagligtas ba to sa impyerno o hindi makapagligtas sa impyerno? Hindi nga yun makaligtas kasi nga dati yung sinasabi niya nang doon pa sa relihiyon ng Hudyo, hindi siya naligtas. Kaya nga doon na sa ngayon sa tinatawag na sa church ng Panginoon kasi naligtas na siya. Kasi dati nang hindi pa siya ligtas, sa relihiyon siya ng mga Hudyo at inuusig niya yung Church of God. Next question. Next question. Next question. Kasi sabi mo, ang Roman Catholic Church talaga ay hindi makapagligtas sa kaluluwa ng tao doon sa impyerno kung mapupunta impyerno. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ito. Kasi tinututulan mo, di makapagligtas. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng ating negative. So shoutout mo na kay Draser Osmon, pataka raman ka, wala na sa Biblia, hinimo ra na sa mga pagano. Shoutout din kay Entel Purakan, bisan pag-unsaon ninyo mga anti-Catholic kay layo rajud mo sa tinuod ang sakramento nga gihatag sa Ginoo nga maoy pamaagi sa kaluwasan naa ra sa RCC.
Shoutout din kay Edison Togoy Jr. Walay mabasa gapo na Katoliko, even Baptist, meaning Jesus is the only way to heaven, not your religion. Shoutout din kay Sister Malu Nicolas ng In Defense of the Truth. Kasama niya dyan si Prof. Manny. At shoutout din kay Pastor Rian Puentes, Argumentum Excellentio. Naghahanap ng hindi, dapat ikaw ang naghahanap ng makapagligtas. Shoutout din kay Pastor Carl, negative inference fallacy gapo, kalooy ni gapo. Shoutout din kay Edison Togoy Jr. Wag na kasing mag-mic, clear naman kahit wala kang mic. Ayan. So, mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa negative presentation ni Brother Eugene. Your time start now. Okay, maggamit ako ng microphone para hindi tayo masyadong mahina. Ito na lang, ano? Okay, magandang hapon po sa lahat. Now, itong si Pastor ng Baptist Church, ano? Ang topic namin, kanyang tututulan at paninindigan niya, hindi makapagligtas itong Roman Catholic Church ng kaluluwa ng tao. No? Sa kaluluwa ng tao. Kapag ang tao ay nandun na siya at naglakad sa daan patungong impyerno, hindi daw makapagligtas. Ang binasang sitas niya, Unang Timoteo 4:10, Unang Timoteo 1:15, Galacia 1:13, 14. Ito yung binanggit yung hindi ko na-record. Ito lang muna, yung tatlo. Sabi pa niya, binasa natin explicitly. Kaya nga pinatipine ko siya, what do you mean by explicitly? Ang sagot niya, mababasa talaga litra po litra. Iniisa-isa natin. Maliban dito sa sa Galacia 1:13. Walang mababasa. Binasa natin, di ba? Narinig niyo ba? Wala. So, all opinion lang po ni Pastor. Makinig kayo ha. All opinion ni Pastor. Ang binanggit sa sita sa binasa niya, si Kristo lang ang tagapagligtas. Hindi naman namin topic dito kung sino ang tagapagligtas. You have to prove that the Roman Catholic Church cannot save. Pag sinasabi natin na hindi makapagligtas, not to be able to save. Hindi siya pwedeng kung sa Bisaya pa na dili makaluwas sa kalag sa tao. Malinaw yung mga Bisaya natin diyan sa English pa, not to be able to save. So kanyang titindigan yan. Maghanap siya ng sitas, may mababasa dito, Roman Catholic Church. Hindi ko nga naitanong. Naubos na tayo ng oras, baka naman sa susunod. Ano? Kung hindi, ito problema na niya to kung paano niya sagutin to. Sa dinami-dami ng reliyon, kasi tinutulan niya, hindi Roman Catholic Church. Sa dinami-dami ng reliyon, anong relihiyon ang makapagligtas ng kaluluwa sa impyerno? Kasi kapag sinasabi natin yung tao, kapag na-impyerno na siya, kahit anong gagawin natin, libo-libong misa, libo-libong dasal, wala na hong kaligtasan yan dahil eternal punishment na yan. Kapag yung tao ay naglakad siya ng daan patungong langit, ay congratulations. Kapag yung tao naglakad siya, yung daan yung nilalakaran patungong impyerno, ang simbahang Katoliko ay makapagligtas talaga dahil number one, the reason, because Roman Catholic Church is the true Church of Christ, founded by Jesus Christ, instituted, gumagawa, nag-perform ng valid sacrament. Ano itong sacrament? Kapag ikaw po ay makasalanan at nabinyagan ka ng simbahang Katolika Romano, ikaw po ay magkumpisal. Kapag ikaw po ay nagko-confession, mawawala yung kasalanan mo at ikaw po ay may connection ulit ng Diyos. Kapag ikaw po ay walang bautismo, walang binyag, mula't pagkabata hanggang lumaki ka na, ay ikaw po ay maliligtas kapag mag-avail ka ng sacrament of baptism because only the Roman Catholic Church administered, perform valid sacrament of baptism. Maliban doon sa yung mga protestante, wala naman silang connection. Although may mga protestante naman, kaya ng mga gumagamit ng Trinitarian form of baptism na inaccept ng Katoliko as valid kasi gumagamit siya ng Trinitarian form. So yan po ang dahilan. Kaya nga kung ikaw naghahanap ka ng kaligtasan, pastor ka pa naman, tularan mo yung mga pastor, si Bonnie Adolfo, si Benny Adolfo, yung kanyang
yung kanyang kwan, yung kanyang twin, no? Twin ba yan sila? Kasi pare-pareho mukha eh. Magkakapatid. Bumalik sa loob ng simbahang Katolika dahil gusto nilang ma-avail yung kaligtasan. Kapag sinasabi natin Biblia, baka sabihin ni Pastor, Pastor, sorry, medyo nadulas yung ano ko. Medyo kasi sa Bisaya, panaanan na magutana. Pag sasabihin ni Pastor, naasan ba sa Biblia, letra por letra, mababasa ba? Yes, implicitly. Hindi explicitly, impliedly. Mababasa natin. Meron tayong Biblia. Basahin natin tong footnote ng Biblia, Christian Community Bible. Sabi dito, the Catholic Church is different from Protestant or evangelical churches because it has founded by the Apostle of Jesus Christ. Only she feels obliged to remain unite around successors of the Apostle, the Bishop. Disunity and continuity are times hard to maintain, specifically in situations where it won't send either to form new Reformed community alongside her. Tingnan ninyo ha. Meron dito. Obedience to the will of the Father is remain with the profiles and strengths our faith. Jesus is and remains Lord regarding the destiny of His church. Tignan ninyo. Kung babasahin natin, siya po ay mayroon talagang kaligtasan. Sa Bisaya pa ni, nagpadayon sa kaluwasan. Nagpapatuloy sa kanyang kaligtasan. Ito, footnote, Biblia to yung sinasabi niya, wala, kasi si Kristo lang. Hindi naman namin issue dito kung sino. Kasi this is, sabi natin na iba talaga ang makapagligtas at saka Savior. That is different. Pag sinasabi natin na what is the differentiate between to save and Savior is very different. Pag sinasabi natin makapagligtas itong Roman Catholic Church because of sacrament. Number one, because of sacrament and because of tinatawag natin na Holy Communion. Di ba yung sinasabi ni Kristo, ang sino mang kumain sa aking laman at uminom sa aking dugo ay magtamo ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siya sa araw ng paghukom. Sa katapusan ng araw, bubuhayin daw. Itong si Pastor, hindi naman nag-Holy Communion, hindi mabubuhay to. Walang kaligtasan to. Kaya kung sasabihin sa'yo na amin may kaligtasan, i-prove. You have to prove it. Walang nababasa, sita sa Biblia, wala. Ang binanggit itong 1 Timoteo 1:15, yung mga Galatia 1:13-14, si Kristo lang daw, yung only Savior, hindi religion. Hindi naman namin issue dito kung ang religion ba is makapagligtas, religion ba Savior, sinong Savior, religion ba o si Kristo. That's another version of story. So malinaw. Naubusan ako ng oras. Tanong ng tanong. Dito, klarong-klaro po. Masaksyan nyo. Nasaksyan talaga ninyo. On opinion lang ni Pastor. Kasi kapag hindi on opinion, paninindigan mo itong sinasabi mo. Binasa natin. Explicitly. Kaya nga walang tanong ko sa'yo. Can you define what is explicitly? Sabi niya, yes. Mababasa daw, litra po litra. Nung tinanong ko siya with regard sa mga verses na binasa niya, may nababasa ba? Sabi niya, meron daw. Binasa natin. May naririba siya nababasa? Wala. So, nagsinungaling siya. Nagsinungaling siya. Una, ito, may reliyon si Apostol Paul. Anong reliyon ni Apostol Paul? Sabi mo, Baptist? Hindi Baptist yan. Kasi si Apostol Paul nangaral, Ecclesia Catholic, Acts chapter 9 verse 31 sa 2nd edition Greek Bible. Meron ko dito yan, hindi ko lang babasahin yan. Ecclesia Catholic, Katoliko talaga, ang pinangaral ni San Pablo, hindi Baptist Church. Yung pinangaral ni San Pablo, meron ba yung kaligtasan? Of course naman, kasi sinasabi ni San Pablo sa Bayot Bible, Contemporary English Version, Tetos Ono-Ono, basahin natin ito. Pakiano na lang sa oras, Mr. Moderator, baka lumagpas tayo. From Paul, the servant of God and the apostle of Jesus Christ, I encourage God's own people to have more faith and to understand the truth about religion. May katotohanan pala yung religion .
Paano hindi makapagligtas sa taong may katotohanan? Bakit sinasabi ni San Pablo na may katotohanan na religion? Because the founder of religion, the source of religion is Christ alone. At kasi sinasabi ni Kristo, akong daan, katotohanan, di ba? Ako ang dalan, kamatuoran, and the life. I am the way, the truth, and the life. Di ba? Sabi ni Jesus yan. Kaya nga, sinasabi ni San Pablo na the truth about religion because Christ is the religion because He is the source of religion. Hindi ko na lang babanggitin kung ano yung etymology about religion. Ang issue namin dito, Roman Catholic Church. So, ang Roman Catholic Church, makapagligtas pa? Yes, if we avail the sacrament instituted by Christ inside His church. Wala sa Baptist Church, wala sa ibang protestante na sa loob ng Roman Catholic Church because Roman Catholic Church, according to the history, and according to biblical explanation, implicitly, Roman Catholic Church founded by Jesus. Magandang hapon at maraming salamat. Handa na po kong tanungin kay Pastor. Maayong hapon sa tanan. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pagpapahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Ruben, your time start now. Okay, sabi mo last mo na sinabi, explicit na sabi mo kasi makakaligtas talaga yung dahil sa aral ninyo na makakaligtas talaga yung Roman Catholic. Ito ngayon ang tanong ko kasi ang last mo na sinabi na explicit no, na makakaligtas. Sandali lang bro. Go. Kasi walang boses tayo dito. Go. Okay na? Okay. Ito bro, no? Kasi yung narinig ko ngayon sa last mo na sinabi na makakaligtas talaga yung Roman Catholic explicit. Ito yung tanong ko. Meron ka bang mababasa sa Bible? Meron ka bang mababasa diyan sa Bible litra por litra na ang Catholic na relihiyon ay tagapagligtas? Yes or no? Implicitly. Objection po. Anong objection mo na? Categorical po. Yes or no muna. No, bro. In terms proceed. of explicitly, but in terms of implicitly, yes. Sige. Okay, next question. Next question. Okay. So ngayon, kasi sabi mo kasi makaligtas talaga yung relihiyong Katoliko, ito yung tanong ko. O makaligtas sa kapamakan ng impyerno, sino ba talaga ang tagapagligtas? Kagaya kanina sa binanggit sa Biblia, sa 1 Timothy 14, at saka sa tinatawag na Titus 2:13. Sino ba talaga ang tagapagligtas na mababasa doon? Yung Roman Catholic Church or si Jesus Christ? Alin? Okay. Sa binasa mong sita, si Jesus Christ, but take note, hindi po issue natin dito kung sino ang Savior. Ang issue natin dito, the Roman Catholic Church can save the souls of the people na nung napunta sa impyerno. So iba yung tagapagligtas, iba yung Savior. Sige, next question. Okay. Huwag mo parihasin. Next question. Sabi mo kasi, sa bunganga mo ngayon, sinabi mo, iba yung tagapagligtas at Savior. So ano ba ang Tagalog ng Savior, bro? Tagapagligtas ba? Yes or no? No? No. Paliwanag. No, kasi pag sinasabi natin Savior, siya po yung sa Tagalog, manluluwas. Oh. So, dito bro, yung pag sinasabi nating tagapagligtas, to save yan bro in English. Kapag sa ibang termino ng English, to be able to save. So yung Savior, yung tagapagligtas sa Tagalog, iba yun. Sige bro. Okay. Hindi mo ba talaga babaguhin yung stand mo na yung Savior ay tagapagligtas sa Tagalog? Hindi mo ba babaguhin yun? Talagang titindigan mo ba? Hindi ko babaguhin yan bro kasi reality talaga yan bro. And besides, iba yung makapagligtas at iba yung tagapagligtas. Hindi naman natin issue dito kung ang relihiyon bang Romano Katoliko ay tagapagligtas. Oh. Diba? Kasi kapag sinasabi natin kining iyo bro, yung baka nagkamali ako kanina bro, yung makapagligtas iba sa tagapagligtas bro. Sige bro. Okay. Kasi sinabi mo kasi, sandali bro. Iko-correct ko lang ha, baka naman kasi may namali ako kanina. Next Sige, question bro. na bro, next question na. okay. Kasi sabi mo kasi, iba yung Savior at yung tagapagligtas. Ang Savior hindi tagapagligtas. Ay ngayon ang tanong ko sa iyo kanina, pinasundan ko, kung hindi mo babaguhin, sabi hindi mo baguhin, ibig sabihin tinindigan mo na ang Savior, ang meaning sa Tagalog or ang ibig sabihin na hindi tagapagligtas. Bro, Itong tanong ko, itong sunod ko ngayong tanong, okay, next question, ito, follow up ako.
Ngayon itong tanong ko. Kasi sabi mo, hindi tagapagligtas, tapos savior. Ngayon, pwede ba magligtas ang hindi savior? Yes or no? Doon sa kaluluwa ng tao. Okay, bro. Kaya nga kinukorek ko, bro, dahil meron tayong pagkakamali sa ating binanggit. Dahil una, hindi naman tayo expert with regards about Tagalog. Dahil, na Tagalog, Bisaya tayo eh. Bisaya at Tagnawong, bro. So may mga pagkakamali, kinukorek ko talaga, bro. O, sige. So ano tanong mo, bro? Next Okay. question. Itong sunod kong tanong. Kasi sabi mo, hindi nga savior ang tinatawag na tagapagligtas at iba ang savior at tagapagligtas. Kaya itong sunod ko kayong tanong. At sabi mo, kahit hindi savior makakaligtas, no? Kasi ang Catholic Church nakakaligtas sa kapamakan ng impyerno ng tao. Itong sunod na tanong. Pwede bang magligtas yung hindi tagapagligtas ng kaluluwa ng tao? Yes or no? Pwede bang magligtas ang hindi tagapagligtas? Pwede bang makaluwas ang dili? Sa to, bro, pwede bang magligtas ang hindi tagapagligtas? O, ulitin ko. Paulit, bro. Pakinggan ng Sige, time stop muna. Paulit. Para Ulitin ko. Sige. Ito yung sunod kong tanong. Pwede ba magligtas ng kaluluwa ng tao sa kapamakan ng impyerno yung hindi tagapagligtas? Yes or no? Yes or no? Hindi, bro. No. Unang-una, hindi naman doktrina ng simbahang Katoliko ay ang yung simbahang Katoliko ay tagapagligtas. Ang doktrina lang namin, makapagligtas siya. Iba yung tagapagligtas at makapagligtas. Kanina, kinukuri ko lang kasi medyo meron tayong pagkakamali, bro. Sige, bro. Next question. So sabi mo, hindi siya tagapagligtas, pero makaligtas. Ay, anong ibig sabihin ng tagapagligtas? Magliligtas or hindi magliligtas? Yung tagapagligtas, makaligtas talaga siya, bro. Yung makapagligtas, it means to say, makasalbar ba, bro? Sa Bisaya pa, makasalbar siya. True, padulong sa Ginoo, patungong Diyos, patungong Panginoon. Kaya nga meron tayong sakramento, di ba? O, kapag sinasabi natin na hindi makapagligtas, wala yun. Parang sabihin na lang natin na walang kwenta yung simbahan mo. Okay, next question. So sabi mo kasi kanina, hindi siya tagapagligtas pero makaligtas kasi ibang tagapagligtas sa savior at iba yung ibig sabihin ng tagligtas. Ay nga ditong tanong ko, ito yung ano sunod kong tanong. Sadali bro wala na tingog. Gahiag ulo, ingnan wala tingog. Wala na ako nabantay bro sa atong live dire na wala pala tayong boses. Na pag solo na lang mo kay wala joy nadungog. Walay audio, wala mo na tingog. Na-off ang atong volume dire sa kuan di ay live, no? Pasensya na. Bro, balik mo na yung tanong ko, bro. Tanong mo, bro. Okay, proceed. Okay. 1 minute na lang, bro. 5 seconds. Okay, salamat. Sunod kong tanong, sabi mo kasi hindi naman tagapagligtas yung Katoliko. At sabi mo kanina tagapagligtas siya, makakaligtas siya, no? Sa kapamakan ng impyerno. Pero sabi mo, hindi naman pala tagapagligtas. Ay ngayon, ang sunod kong tanong, kung makakaligtas ba hindi tagapagligtas? Sabi mo, hindi. Ayun, alin ba talaga ang totoo? Makakaligtas siya kahit hindi siya tagapagligtas? Yes or no? Makakaligtas pa rin, bro. Kasi pag sinasabi natin, kaya nga, bro, yung pag sinasabi natin na makapagligtas at saka yung sinasabi natin Savior, iba yun. Diba? Kaya nga makapagligtas saan? Patungo Savior. O, ang Savior ang magligtas sa atin. Yung religion, makapagligtas siya through sacrament. Kaya nga sinasabi natin through sacrament. Okay, sige. Next question. Pag sinabi bang tagapagligtas or makakaligtas, ang titulo ba yan Savior, yes or no? Hindi, bro. Sinasabi natin, can able to save. To be able to save. To save. Hindi siya Savior. Kasi si Jesus Christ yung Savior. Time. Sa pamamagitan ng religion. Sige, bro. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate at dako tayo sa rebuttal. At syempre, mauna dito si Pastor Ruben. 10 minutes, pamute mo na Brother Eugene. Your time start now, bro. Okay, bro. So once again, no, gulong-gulo ito ang aral ni Brother Eugene Gapo ng CFD, no? Kasi nga, tinindigan natin na hindi makakaligtas ang reliyon kasi ang mababasa sa Biblia, hindi makakaligtas yung reliyong Katoliko kasi nga sa kanyang side, ibig sabihin, tinindigan niya talaga. Kasi nga, nag-negative siya eh. Kasi nga, ang mababasa lang talaga na explicit, yun ang ibig kong sabihin kanina, explicit, ayaw na kasing makinig dito. Yung mababasa lang si Kristo, yung tagapagligtas. At may sinagot ako kanina ang implicit, hindi siguro narinig, na ang implicit doon, pag tinawag mong implied,
ibig sabihin, kasama na yun yung Katoliko, hindi makaligtas yung reliyong Katoliko sa kapamakan ng impyerno kasi nga si Kristo lang yung explicit na mababasa. Kaya nga tinanong ko siya kung may mababasa ba siya sa Biblia na explicit na yung reliyong Katoliko ay makakaligtas. Sabi niya nga, wala. Ay ngayon, sabi niya kanina, makaligtas. At tinanong ko siya kung tagapagligtas ito. Ay hindi naman pala yung Savior. At ang sabi niya pa kanina, no, binawi na lang kasi napahiya ito sa totoo lang sa kanyang sagot. Kasi ang sabi niya kanina, tinindigan niya pa, inulit ko pa kung hindi niya babaguhin, sabi niya hindi. Kasi ang sabi ko, sabi niya kasi iba yung Savior sa tagapagligtas. Ay yung tagapagligtas at yung Savior, isa lang yun. Kasi pag sinabi mong Savior, English Pag Tagalog, simple naman. Tagapagligtas, no? Ng kaluluwa ng tao at yun ang Panginoon Hesus Kristo. At wala talaga siyang mababasa at hindi niya nasira yung ating tindig na yung tagapagligtas, isa lang si Kristo. Ay dinadagdagan ito no, ng ating katunggali na talagang makakaligtas yung sa kapamakan ng impyerno yung tinatawag na na Katoliko, na reliyon. Ay walang mababasa sa Bible, isa lang nga si Kristo sino ba yung yung nagbibigay ng eternal life at saan makakamtan? Doon sa pananampalataya ay dapat niribat niya ito, itatanong ko maya sa kanya kung saan makakamtan yung eternal life na kaligtasan. Kung doon ba sa pagkakatoliko o sa pananampalataya kay Kristo, no? At yung pag-sealed ng Holy Spirit, kung saan ito nagakamtan, kung doon ba sa Katoliko na reliyon or doon sa after belief, sabi ng Ephesians 1:13. At ito si Brother Eugene, sabi niya kasi iba yung kasi ang Catholic Church daw makakaligtas siya sa sa tinatawag na makaligtas siya sa tinatawag evil daw na makasave sa kapamakan ng impyerno, pero hindi tagapagligtas. Akalain mo yun? Maling-mali talaga yun. Kulto na aral yun. Akalain mo hindi nga tagapagligtas. Sinabi ko nga sa kanya, tagapagligtas ba ito? Hindi. Sabi niya hindi. Ayun sabi ko yung hindi ba tagapagligtas, makakaligtas o hindi? Sabi niya hindi. Ay ngayon, ba't nakakaligtas ito sa kapamakan ng impyerno? Hindi naman yan tagapagligtas at si Kristo lang. No? No, maling-mali na aral yan. Akalain mo yung relihiyon na Katoliko magliligtas sa kapamakan ng impyerno, walang mababasa diyan. Explicit at kahit implicit, gawa niya yan, gawa-gawa niya yan at saka opinion niya yan. Yung atin hindi opinion yun. Kaya nga sabi ko kanina, explicit na mababasa si Kristo lang. At yun, sabi ko kanina, may sinagot akong implied, hindi na siguro narinig. Sabi ko, explicit at implicit nga, na ibig sabihin, dala na yun yung Katoliko, hindi makakaligtas. Yung ibig sabihin ng unawain mo yung sinabi doon sa Biblia, na sinabi niya doon, si Kristo lang yung tagapagligtas at hindi yung tinatawag na reliyon. Kasi walang reliyon na sinabi doon Policy of silensyo yun Hanapan mo ako, ikaw yung dapat maghanap kasi nag-negative ka na gusto mo patunayan na makakaligtas ito. Ay kung makakaligtas yan, dapat magpakita ka. Kahit isang bersikulo lang na tinawag sa Biblia, bro, na yung Katoliko na reliyon ay tagapagligtas ng tao sa kapamakan ng impyerno. O dapat magpapakita mo yan. No? So wala, windang yung aral mo, kalahin mo, makakaligtas, hindi tagapagligtas. Alam mo ba kung saan galing ang word na tagapagligtas? Tinanong kita. Kung saan ba yan kinuha? Or anong titulo ng pag sinabing tagapagligtas sa lahat ng tao at makakaligtas sa lahat ng tao sa kapamakan ng impyerno? Savior ba o hindi? Ay ngayon, ang sinagot niya na naman, mga kapatid, nakikita ninyo, sabi niya hindi. Ay nako, nakapagasinungaling. Pag sinabi mo kasing makakaligtas, Savior yan. Kaya nga makakaligtas dahil Savior Ay ngayon, sabihin mo hindi Savior. Dahil sabi mo iba yung Savior at makakaligtas. Nako, kaya nga yung makakaligtas, trabaho yan ng Savior, yung titulo yan, Savior. Kaya nga Titus 2:13, si Kristo yung great God at Savior. At sabi niya kanina sa 1 Timothy 1:15, at sa 1 Timothy 4:10, ang Savior ng lahat ng tao at ng sinners na mga tao na hindi siya mapahamak na impyerno, si Kristo lang. Si Kristo. Kaya maling-mali yan ang sinabi mo na makakaligtas pero hindi tagapagligtas. Tapos sasabihin mo na ang makakaligtas, hindi titulo, tagapagligtas. Kaya nga nakakaligtas dahil ang titulo, tagapagligtas. No, Savior. Kaya si Kristo makakasave siya, bro. Makinig ganito. At sa mga mga nanonood, bakit si Kristo nakakasave ng tao sa kapamakan ng impyerno sa makasalanan na mananampalataya sa kanya? Kasi sabi sa 1 Timothy 4:10, ililigtas siya yung nanampalataya, no? Ay ngayon, ba't siya makakaligtas? Dahil nga Savior siya. Paano makakaligtas yung sa kapamakan ng impyerno kung hindi naman Savior? Kaya bro, explicit yan na mababasa si Kristo. Litra por litra yan sa Biblia. Wala ka mababasa litra por litra or ano pa dyan specific na ang Katoliko mo ay makakaligtas sa kapamakan ng impyerno at tagapagligtas ito at magliligtas ito. Wala. Si Kristo lang. Explicit at implicit nga sabi ko, ang ibig sabihin nga,
Wala kang mababasa na ang reliyon dyan nakaligtas. Si Kristo lang. Ibig sabihin, dala na yan. Lahat ng reliyon. Kahit yung reliyon mo na tinitindigan na Katoliko, makakaligtas. No? Kaya mamaya marami din ako pa itatanong sa iyo sa second cross. No? At yun, nakawindang-windang sa mga sagot mo. At ang sabi mo pa kanina, itatanong ko ito mamaya na si Apostol Pablo, si Apostol Pablo daw ay Katoliko. Now, papatunayan natin na hindi Katoliko ang Apostol Pablo. Bakit? Ang Apostol Pablo mismo nagtuturo ng kaligtasan, si Kristo lang. Ang tinuturo na kaligtasan, si Kristo lang. Wala sa tinuturo ng Katoliko ay makakaligtas sa kapamakan ng impyerno. Ay kayo nagtuturo, ay si Apostol Pablo hindi. Ay, ibig sabihin, hindi siya Katoliko. Baptist siya bro, no? Sa turo, sa aral. Klaro yan. Kasi ang aral ni Apostol Pablo, parehas kami. Wala kami tinuturo na yung relihiyon makakaligtas. Kaya nga sabi niya, may relihiyon siya nung una eh. Hindi nga nakaligtas sa kanya, kaya nga inuusig niya pa yung church ng Panginoon. Kasi iba yung church, ang church, mga ligtas ng tao yan. Sa kay Kristo yan, nanampalataya. Kaya nang siya ay naligtas na, doon na sa kay Kristo. So hindi na siya doon sa dati niyang reliyon ng mga Hudyo. Kaya ibig sabihin bro, yung Katoliko mo na sinasabi makakaligtas sa kapamakan ng impyerno, maling-mali yan. Kasi nga wala kang explicit at implicit na makikita sa Biblia. No, na ang reliyon makakaligtas, isa lang ang tagapagligtas. O, tinututulan mo yan eh. O, pakita ka na yung reliyon makakaligtas at pakita ka na mababasa sa Bible, dalawa ang magliligtas sa kapamakan ng impyerno. No? Ang Diyos at ang si Kristo at yung tinatawag na reliyon na Katoliko. So mga kapatid, no, nakikita talaga natin na hindi ito natibag yung ating okay, salamat. Nakikita natin mga kapatid no na hindi niya ito natibag yung ating unang tindig na isa lang yung tagapagligtas. At yung meaning ng tagapagligtas, magliligtas. At siya po ang tinatawag na magliligtas. Kaya mali yun ang kay Brother Gapo na sabihin niya, magliligtas pero hindi titulo tagapagligtas. Eh ano yun? Oh, kalukuhan yun. Kalukuhan kamangmangan yan. Oh, kasinungalingan yan. Yun ang kasinungalingan. Kasi nga si Kristo lang isang papunta sa Ama eh. No? Na ang tao ay makatanggap ng kaligtasan at ang tao ay makapunta sa Ama doon sa langit, doon lamang sa pamagitan niya. Definite article yan sa John 14:6. Walang iba, kundi si Kristo lang. Ay pag dinagdagan mo na makakaligtas yung relihiyon mo, no? Yung relihiyon mo makakaligtas sa kapamakan ng impyerno, ay ibig sabihin kinontra mo si Kristo mismo. O sa John 14:6 sabi niya siya lang. At kinontra mo na si Apostol Pablo, lahat ng mga apostol ni Kristo. Si Kristo kasi tinuturo sa kaligtasan ng tao ay ililigtas siya sa kapamakan ng impyerno para ito ay pupunta ito ng langit pag ito ay nanampalataya sa kanya. Sige po, anda na po akong tanungin sa second cross. Ako tayo mga kapatid sa ating second cross. Brother Eugene, ang Catholic, pa-unmute bro. Your time start na. Okay bro, Derek bro, may boses tayo bro. Sige, i-on ko muna tong video, audio natin dito. Okay, sige. Now, ang tanong ko sa iyo ganito. Ipapatuloy natin tong tanong natin kaninang naubusan tayo ng oras. Una tanong, sabi niya, may relihiyon sa Apostol Paul. Ang tanong, anong relihiyon ni Apostol Paul? Hudyo nga, sabi niya reliyon ng mga Hudyo. Nandun pa sa reliyon ng Hudyo noon, nang hindi pa siyang ligtas, inuusig niya, kung binasa mo yung Galatians 1:13-14, inuusig niya nga yung Church of God. Kasi nga dati nasa reliyon pa siya ng Hudyo. Oh, kaya nga wala, sinabi niya, hindi niya sinabi ng reliyon nagliligtas. Kasi ang tinuturo ni Apostol Pablo, Titus 2:13, si Kristo ang tagapagligtas, kaya maling-mali ka, kinukontra mo siya. Next question. Sabi niya, ang religion ni Apostol San Pablo ay Hudyo. Si Pablo umiwas sa mga Hudyo. Ngayon, saan siya napunta? Sa religion Kristiyano? Yes or no? Yes. Christian kasi si Pablo, na-save siya eh, Christian. At ang Christian, hindi naman yung religion. Gagawin mo namang religion yan eh, nakatolik. Hindi yan religion. Kaya sabi niya dati, iba yung religion. Kasi ibang religion. Pag sinabi mo religion, gawa ng tao yan, hindi yan gawa ng Diyos na sa Diyos talaga na tinatawag ng mga tao. O iba yan, next question. Okay. Next question. Sabi niya, Kristiyano daw. Out of many Christian religion, Baptist, Alliance, Methodist, Katoliko, Sabadista, saan napabilang si San Pablo? Doon nga sa Baptist, kasi nga si Apostol Pablo, Christian talaga na tunay, kagaya naming mga Baptist. Isa lang yung tinuturo namin na si Kristo lang ang tagapagligtas at hindi siya tinatawag na Katoliko. Kasi nga maling-mali yung aral mo na sabihin mo na parehas kay doktrina, siya ang tinuturo niya si Kristo ang tagapagligtas. Binasa natin, ang dami yung sulat.
ay sa iyo makakaligtas yung reliyon, kaya hindi kayo parehas. Next question. Okay. Sabi niya, Baptist, can you provide evidence? Si San Pablo Baptist. Yes nga, sa Bible, sa kanyang aral. Parehas kami ng aral. Okay? Aral namin yan. Bro. Objection, Mr. Moderator. Can you provide, ang tanong ko, can you provide evidence si San Pablo Baptist? Sabi niya, yes, saan? Okay, so naghahanap ka dito ng ano bro ha, ng reference at ang sagot ni Brother Ruben dito nasa Bible daw. However, either that is true or not ha, tinatanggap pa din niya ng moderator as a valid answer naman. So Brother Okay. Ruben, wait lang. Continue muna, Brother Ruben. Kasi sa Bible daw. Okay, sa Bible nga parehas kami ng aral. Makikilala ang aral ni Apostol Pablo nga, Baptist o sa aral Baptist. Parehas kami ng aral na yung tinatawag na kaligtasan si Kristong tinutukoy namin at tinuturo, walang iba sa doktrina. Ayon sa iyo, windang Sabi mo kanina, ang tagapagligtas, kahit si Kristo, tapos sabihin mo, makakaligtas din sa impyerno yung katoliko ninyo na reliyon, kahit hindi naman pala tagapagligtas. Di windang ka, hindi yan tinuturo ni Apostol Pablo Next question. Sige. Itinuturo ba ni Apostol San Pablo, kasi sabi mo, Biblia itinuturo ba ni Apostol San Pablo na siya Baptist? Yes or no? Okay, yes nga sa aral, parehas kami nga sa aral. Kaya nga, ang aral namin, tinuturo namin si Kristo, kaya yes sa aral, parehas kami. Na walang iba na tinuturo si Apostol Pablo, Baptist na aral talaga. Na ang tinuturo sa kaligtasan si Kristo, biblical. Hindi kagaya sa inyo Katoliko, tapos sasabihin nyo pa Katoliko si Apostol Pablo, ibabalik ko yan mamaya sa iyo kung saan niya dahil sinabi na Katoliko siya at nagturo siya ng Katolikong simbahan, makakaligtas. Ready ka dyan mamaya. Next question. Okay, next question. Sabi niya, yes daw. Ngayon, dito sa Biblia ang Griego, second edition. Basahin natin to. Sa Hebrew, Acts chapter 9 verse 13. Basahin natin to. Sabi ni San Pablo, Amen on Iglesia Catholistes, Judaias kay Galatias kay Samarias, irinikin ninyo kumodomini. Ang tanong ko sa iyo, anong narinig mo sa binasa ko? Baptist Church o Iglesia Catholic? Okay. Moderator, 10 seconds. Hindi ko yung tatanggapin kasi inyong translation yan, inyong kinaslit yan. Hindi yan sa original. Wala sa textos receptos yan, nakatulik si Apostol Pablo. Kaya pagsisinungaling yan. Na doktrina ninyo kasi inyong inyong translation yan. Next question. Okay. Next question. Kasi sabi mo, hindi daw ito itong Catholic translation. May mababasa ka ba? May maipakita ka bang imprimatur, reader, Hebrew and Greek Bible, second edition, na Katoliko to? Yes or no? Okay, 10 seconds. Hindi ko na obligasyon yan, obligasyon mo yan. Kasi at hindi yan pinag-uusapan natin kung ano si Apostol Pablo. Pinag-uusapan natin yung tagapagligtas yung sa ating tema. Kung sinong makakaligtas sa kamakaman ng impyerno, si Kristo at hindi yung reliyong Katoliko. Ngayon, ang tanong. Next question. Sinong apostol nangaral na hindi makapagligtas sa kapahamakan ng impyerno ang simbahang Romano-Katoliko? Sinong apostol? Lahat kasi implied at saka explicit na yun nga sabi ko kanina, si Kristong explicit na tinuturo. Ibig sabihin yung implied nila na tinuturo, walang reliyon na makakaligtas kahit yung reliyon mong Katoliko. Hindi makakaligtas sa kapahamakan ng impyerno kasi si Kristong tinuturo nila. Silang lahat nagtuturo si Kristong explicit sa kaligtasan at implied, hindi yung reliyon mo. Next question. Okay. Implied daw sabi niya. Pag sinasabi nating implied, hindi mababasa dito tayo sa explicit. Meron ka bang mababasa sa Biblia na si Apostol San Pablo, yung si Kristo, lahat ng mga apostol nagturo ng Roman Catholic Church hindi makapagligtas ng tao? Meron na wala? Meron nga silang turo kasi nga si Kristo ang tinuturo nila. Ibig sabihin, nagtuturo sila na hindi makakaligtas kahit anong reliyon, include na yung reliyon mong Romano-Katoliko. Na tinitindigan mo kanina na hindi tagapagligtas pero nagliligtas, maling-mali na aral, windang at pagsisinungaling. Question. Sandali lang bro ha. Wala tayong audio. Walang audio ba? Ay tama kasi na-post tong natin, yung live. Na-post natin dito, kaya na-click yung mouse. Sige. Kung gusto niyo manood ng kompletong audio, nandun sa live ni Russia TV. Ay, iwan ko ba itong live natin na-post ng Kaya nga, may nag-comment natin dito na walang audio daw. Okay, bro. Proceed lang, bro. Sige. 37 seconds na lang, bro.
27 seconds, wala na bang tanong? Proceed pa, tanong, 37 seconds. Okay, sige. Yung sabi niya, mayroon daw turo ang mga apostol. Ang tanong, saang sita sa Biblia may turo mga apostol? Yun kanina mga binasa ko lahat, si Kristo lang yung turo nila sa kaligtasan. Ibig sabihin, wala nang iba. Include na yan yung yung tinatawag na implied doon na include na yung tinuturo ninyo na ang Katoliko ay nakakaligtas. Kaya hindi talaga nakakaligtas, hindi sila tumuturo na nagliligtas yung Catholic Church. Si Kristo lang. Next question. Next question. Next question. Saang sitas mababasa? Kasi meron dong turo. Sabi niya, yung 1 Timoteo 4:10, 1 Timoteo 1:15, yung Galacia 1:13-14. Walang mababasa dito. Ito ba na walang mababasa ito, no? Time. Okay, so dyan Yeah. nagtatapos ang 7 minutes na second cross ng negative sa affirmative. So, dako tayo sa negative rebuttal. Brother Eugene, your time start now, bro. Okay. Sinungaling pala itong pastor na ito. Sabi niya, mayroon daw explicitly, impliedly. Pag sinasabi natin explicitly, mayroon talagang mababasa. Pag sinabi natin impliedly, walang mababasa letra por letra, but mayroon kang sitas na babasahin natin na mauunawaan. So kaya nga nag-focus ako dito sa explicitly, may mababasa ba? Sabi niya, yes, pero yung binasa natin, wala. So nagsinungaling talaga. Kaya ginamit na lang niya yung tinsikan. Kasi alam mo, pag sinasabi natin na magmaipit ka tinsikan. So ito Acts chapter 9 verse 31, Katolikong translation daw. Wala naman siyang ebidensyang naibigay kung Katolikong translation itong Reader's Hebrew and Greek Bible, second edition. Patutunayan ko sa inyong hindi Katoliko to. Una, walang imprimatur ang Biblia ang hawak natin ngayon. Kasi kapag sinasabi natin walang imprimatur, hindi Katoliko yan. Protestante po ito. At itong Biblia, Hebrew. Hindi po Bisaya, hindi Tagalog, hindi English, Hebrew. Ang sinabi natin, ang binasa, Himenon Iglesia Catholic. Katoliko, Iglesia yung pinangaral ni San Pablo. So mali yung sinasabi niyang Baptist. Huwag kayong maniwala. Walang Baptist. Bakit natin tinatanong kung ano religion ni San Pablo? Dahil suma total, yung conclusion. Pag Baptist si San Pablo, ay mag-provide siya ng ebidensya. Pero naka-provide tayo ng Iglesia Catholic. So Katoliko talaga yung pinangaral ni San Pablo, hindi Baptist. Anong koneksyon sa tema? Yung ipinangaral ni San Pablo, makapagligtas sa kaluluwa ng tao. Dahil unang-una, hindi mangangaral lang mga apostol ng walang kwentang religion. Ewan ko ba kung wala naman kaming kasunduan na references. Pagka sinasabi lang namin, Biblia. Ayan, binasa natin Biblia. Kapag references, abay, marami tayo ditong referensya. Di ko lang babasahin. Kasi baka umangal to. Oy, Meloritor, reference ang binasa. Biblia lang pa namin, yung pinag-uusapan. Di ba? Baka ganun. Magtanong ka ng magtanong mamaya about Catholic Church. Okay. Sabi niya, si Pablo umiwas sa mga Hudyo. Tama naman yun. Kasi yung religiong Hudyo, actually, hindi naman sumusunod si San Pablo sa religiong Hudyo, Judaism. Di ba? So, saan siya napabilang? Tama yung sinabi niya, Christian. Pero ano ang tunay na Christian religion? Walang iba. Roman Catholic Church, hindi Baptist Church na tinayo lamang ni Joseph Smith. Hindi. Mauna pa ngayong siguro sa inyo, Tanduay Ram. Dahil una, 1854 yung Tanduay. Kayo, 19th century na kayo. So, yan. Sabi niya, kinontra na daw natin si Kristo at kinontra natin si San Pablo. Excuse me po, hindi natin kinontra si San Pablo dahil kapag kinontra natin si San Pablo at si Kristo, malamang, sa malamang, hindi na tayo kabilang sa simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Since kabilang tayo sa simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo, walang kontrahan, kundi ganito. Kung bagay sa Facebook, nakalike tayo, nakafollow tayo, naka-heart tayo, naka-care tayo sa mga reaksyon. Hindi yung angry reaksyon. Si Pastor, angry reaction ito Umatapit sa Katoliko, di makapagligtas ng Katoliko nyo. Wala namang ebidensya. Kasi sabi niya, si Kristo lang. Wala naman tayong problema. Only Christ is the Savior. Pero hindi naman namin issue kung ilan ang Savior. Sino ang Savior? Kapag sasabi niya, si Kristo Savior, walang debating mangyayari. Kasi unang-una, hindi naman tinutulan yan. Hindi natin tinututulan yan.
Di ba? Yan kasi yung tandaan mo. At yung sinasabi niya, itong Biblia, hindi naman original. Ano bang original? Bisaya, Tagalog, English, Ilocano, Ilonggo, Chabacano, hindi ho. German, hindi ho. Hapon, hindi ho. Incheck, hindi ho. Original language of the New Testament is Griego. That is why gumagamit na ng Griego. At walang Baptist church na mababasa on opinion ni pastor na ang relihiyong Katoliko hindi makapagligtas ng kaluluwa ng tao. Kung susumatotal natin, kung babalik natin sa kanya yan, kung titignan nyo yung simbahan nila, hanggang ngayon, si pastor, ilang taon ang nagpapastor, wala tayong nakikitang santoy na liligtas sa kanilang simbahan. Ibig sabihin, walang kwentang simbahan niya. Bakit sinasabi natin na yung Roman Catholic Church makapagligtas talaga sa kapamakan ng impero dahil doon sa sinasabi nating sakramento? Narinig niyo? Tapos na yung rebuttal niya, tapos na yung question and answer niya, hindi pa rin siya nakapag-question sa akin with regards about sacrament. Totoo naman talaga yung sacrament, di ba? O totoong sacrament. Hindi mo ma-question yan. Dahil kapag maghahanap ka ng Biblia, saan mababasa? Asa mabasa? Sakramento. Ayan. May Bisaya tayong translation. Ang santos na Biblia, ang banal na Biblia. Mababasa talaga yan. Sakramento. Letra po letra? Yes. Pag sasabi niya, mayroon bang mababasa? Explicitly? No, but implicit. Mayroon. Kaya nga sinasabi ko sa implicitly. Kasi pinatunayan, hindi lang Biblia, referensya. Pero ang namin kapon, ang kasunduan namin kapon is Biblia lamang. Kaya nga sinasabi sa Biblia, gumagamit ako ng footnote ng Biblia. Sabi dun sa Daniel 2:44, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed. Ano yung sinasabi nating kingdom na yan? Doon sa footnote ng Do I Rhyme version, chapter 2, verse 44, Catholic Church. Yung kingdom, the kingdom of Jesus Christ is the Catholic Church which cannot be destroyed. Mayroon ba tayong assurance kapag magpasakop tayo, magpamiyembro tayo? Yes, kasi sabi ng ating Panginoong Jesucristo, Mark chapter 16, verse 16, ang siyang maniniwala at magpabautismo, to be baptized, maliligtas. Saan siya maliligtas? Sa Roman Catholic Church. Therefore, conclusion, Roman Catholic Church can save soul. Yung mga taong pupunta na sa impyerno, may mga taong lumakad na sa daan patungong impyerno, pwede naming maibalik yan sa daang tama at patungong Jesucristo at hindi impyerno. Sabi ni Kristo, malinaw, Mark chapter 16, verse 16. Babasahin natin, kung sino mang naniniwala, sumasampalataya at nagpabautismo, maliligtas. Sa maliligtas? Sa relihiyon na kanyang inaniban. Anong relihiyon yan? Ang sabi ni San Pablo, Acts chapter 9 verse 31, Ecclesia Catholic, hindi Baptist Church. That is why yung Ecclesia Catholic for the first 1,000 years are member of the Roman Catholic Church. Iyan nga, kung according sa mga history. Pero ngayon, sabi ko sa inyo, wala namang pinag-uusapan namin dito na history book. So ano sabi diyan? Sa 1 John chapter 4 verse 1, he warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit. King James Version 16:11. Who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic Church. Diba yung sabi sa John chapter 10 verse 16, na may mga tupa si Kristo na hindi nasasakop sa kanyang turil, yung kanyang simbahan. Ano yan? Bakit sa Biblia the paraphrase of the New Testament, Richard Baxter, and beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles, then I must call and gather to me, and Gentiles shall be one Catholic Church under the head and universal shepherd. Ano yan? Under one universal head and shepherd. Ano yan? Catholic Church. Hindi, Baptist Church. Kawawa naman. So, yan, siguro, sasabihin mo na hindi makapagligtas sa kaluluwa ng tao yung Roman Catholic Church, normal yan. Kasi opinion mo lang yan. Own opinion mo yan kasi tinutulan mo yan eh. Di ba? Hindi mo paniniwalaan yung simbahang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. That is why you made wrong conclusion. Maling conclusion. Dapat may ebidensya ka.
Yung ginamit mo, yung ito, babalikin ka, yung Ephesians chapter 1, yung Timothy chapter 4, 1 Timothy chapter 1, yung Galatia chapter 1 pa rin. Wala hindi po issue natin dito kung sino yung Savior. Kaya nga kanina, ginokore ko. Dahil meron tayong pagkakamali. Sa'yo pinagkabaw, kapat kabuktiil. Tayo, meron tayong pagkakamali, kinokorek natin. Hindi natin kinukonsinti yan. Hindi kagaya ng mga Baptist Church, yung mga Seventh Adventist, kahit nagkamali, hindi pa rin kokorek. Halimbawa, si Jeffrey niya nagsasabi, isang Seventh Adventist, si Kristo, ina ni Maria. Wala namang doktrina ng Seventh Adventist. Sabi ko, gano'n katotoo? Yes, maraming sitas nga. Totoo yan, maraming sitas. Binasa pang sitas. Hindi niya kinokorek sa kanyang rebuttal. Tayo, pag may kakamali tayo, of course, kasi hindi tayo expert sa Tagalog, di ba? Pero expert regarding about Tagalog languages. Because Bisaya, Tagnawong, Bulanon ini. So that's why, magkakamali tayo in terms of Tagalog. Hindi natin sanay. Kaya nga sa mga live ko, minsan lang ako nagtatagalog. Dahil pangalawa, kinokorek natin sa ating rebuttal. Nagkakamali tayo kanina, yung sinasabi ko na, okay, so maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Pastor Ruben ng Baptist, your time start now. Okay na po? Okay po. Itong tanong ko ngayon bro, kasi sabi mo sa Mark 16:16, yung nanampalataya at nabaptismuhan ay maligtas at yun ay Catholic Church. May mababasa ka ba doon na specific na Catholic Church, is or no? No, in terms of implicitly, in terms of explicitly, but in terms of implicit, yes. Totoo naman talaga Roman Catholic Church ang itinayo. Hindi, Baptist. Acts chapter 9, verse 31, Ecclesia Catholic, not Baptist Church. Next question. Okay. Basahin ko yung Acts, yung Acts 9:31. Pakiulit bro, kasi bro, Sabi dito, naputol bro. then had the churches restore out all Naputol yung unang Judea. salita mo, bro. Churches lang dito sinabi. May sinabi ba ditong Catholic? Yes or no? Bro Ruben, paulit bro kasi naputol ka, bro. Okay, ito yung basahin ko yung sinabi mo. Hello. Okay na bro. Okay na ba? Okay na, bro Rosia. Okay na, sige. Ito ngayon yung Acts 9:31, basahin ko, premise, wala ditong sinabi kasi na Catholic. Sabi dito, then had the churches Yes, restore out all original. Judea. May binasa ba dyan na Catholic? Yes or no? Wala, sa original meron. Ayan, ano ba yung Catholic? Bro? Okay, ano ba yung Ecclesia Catholic? That is the Roman Catholic Church, the original Christian Church, hindi po Baptist Church. Next question. Okay. So ngayon, ito yung sunod kong tanong. Kasi sabi mo kung makakaligtas ito yung tinatawag na Catholic sa kapamakan ng impyerno. Itong sunod kong tanong. May mababasa ka ba sa Bible kagaya ng John 3:16 na yung eternal life ay makakamtan doon sa Catholic Church or doon sa pananampalataya? Alin? Explicitly, nagtanong siya, may bababasa ba sa Biblia? Explicitly, wala. But impliedly, meron. But explicit, wala. Sige, go. Okay, premise, basahin ko. Sabi ni Kristo sa John 3:16, ang kahit sino mananampalataya sa buntong na anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O ngayon, ang tanong, may mababasa ba dyan na Ayan bro. Sige bro. May mababasa ba? Continue. Okay. Ito ngayon, ang premise. Babasahin ko, sabi ni Kristo kasi, ang kahit sinong mananampalataya sa buktong na anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ay ngayon, may mababasa ba dyan na specific na yung Catholic ay binanggit sa John 3:16 na matatanggapan yung eternal life? Yes or no? No, in terms of implicitly. But in terms of explicit, yes, meron. Sige, go. Lain pumunta na. Next question. Okay. So sabi mo kanina din, yung tinatawag na sakramento mo, yung baptismo sa tubig ay magahugas ng kasalanan. Ngayon, dito premise sa 1 John 1:7, sabi dito,
ang blood ni Jesus Christ ang nagugas ng lahat ng kasalanan. Ngayon, tututulan mo ba ito na ang nagugas ng lahat ng kasalanan ng tao ay ang dugo ni Kristo? Yes or no? No, hindi ko tututulan yan in terms of redemption. But in terms of salvation, ang bautismo po ang maghuhugas sa atin ng kasalanan. Oh, iba yung Okay, redemption at iba basahin mo, yung no, sorry bro. Iba yung redemption at iba yung salvation. Kapag yung redemption, of course, hinugasan tayo ng dugo ni Kristo. Pag salvation na, kasi hindi naman babalik si Kristo second coming para maghugas ulit, bautismo na po. Mark chapter 16 verse 16, St. Mateo 28:19, and that is cleansing our sin. Tubig. Sige. Okay. So, itong sunod kong tanong, premise, sabi dito sa first John 7 verse 7, last phrase sabi dito, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Sabi niya, ang nagugas ng lahat ng kasalanan, ang dugo ni Kristo. Ngayon, kung ang dugo ni Kristo nagugas ng lahat ng kasalanan sa nanampalataya sa Kanya, meron pa ba ang tubig hugasan? Yes or no? No, wala. In terms of redemption, kasi hindi naman kasali tubig, dugo. Hindi tubig. But in terms of salvation, yes, tubig. Okay, sa pamamagitan ng bautismo, of course, kasi binautisman tayo para ma-cleanse yung ating mga kasalanan, malinis ang ating mga kasalanan through baptism. Kapag sinasabi nating redemption, of course, dugo ni Kristo, hindi tubig yung ginamit ni Kristo sa krus. Dugo po. Hindi Okay. ko tututulan yan. Tama yan. Okay. Next question. Okay. Ngayon, sabi nga dito, hindi naman dito sinabi dito na kung ano pa, itong sinabi dito kasi, nagugas nga, sabi mong nagugas ng kasalanan, yung tinatawag na water baptism. Ngayon, alin ba talaga yung totoo? Itong sinabi ni Juan or yung nagugas ng lahat ng kasalanan ay ang dugo lang or yung sinabi mo na tubig? Alin ang totoo sa inyong masasabi? Bro, tama si San Juan. Totoo si San Juan, bro. Kaklaruin ko, totoo si San Juan. In terms of redemption. Kasi hinugasan tayo ng dugo, di ba? Wala namang, hindi naman tubig ang hinugas sa atin ng Panginoong Jesucristo doon nagpapako sa cross. Dugo po. In terms of salvation. But in terms of, in terms of redemption. But in terms of salvation, tubig na yun. Kasi bautismo po yung pinag-uusapan. Sige, next question. Okay. So, ibig mo palang sabihin, tagapagligtas din yung tubig kasi magliligtas pala yung tubig, yes or no? Hindi ko sinasabing tagapagligtas yung tubig. But of course, yung tubig, ayun yung ginamit sa bautismo upang ang tao'y magtamo ng kaligtasan. Kumbaga sabihin bro, instrumento. Kaya nga si Kristo, binautismuhan sa ni San Juan, bakit tubig? Kasi pagbabanal ng tubig yun dahil yan ang gagamitin sa bautismo. Sige, next question. Okay, next question. Itong sunod kong tanong. Kasi sabi mo si Apostol Pablo, hindi baptist sa aral at Katolik ito sa aral. Ngayon, ang sunod kong tanong, itong sunod kong tanong, ligtas ka na ba? Yes or no? In terms of ligtas ka na ba? No. But yung kaligtasan ay, kumbaga, tinatrabaho pa namin bro. Pag sinasabi nating ligtas ka na ba? Kung sa langit yung pag-uusapan, no, hindi pa kasi wala pa naman tayo sa triumphant charge, nasa militant charge pa tayo. Kaya pag-away pa tayo sa mga demonyo. Yes, ayay, sayang naman. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng Pero ating bro, debate. Mr. Moderator, sandali lang ha. Nagpapasalamat ako nitong si brother, sino may pangalan ng pastor na ito? At naghihingi ko ng pasensya bakit nasabi ko kanina yung pastoy na word. No bro, pasensya na bro, medyo nadulas lang. Okay, so dako tayo mga kapatid sa final conclusion. Mauna dito ang ating negative, si Brother Eugene. Sa kanyang pagiging negative na hindi makakaligtas ang reliyon ng Katoliko sa kapahamakan ng impyerno. Brother Eugene ng RCC, your time start now. Okay, so maraming salamat Mr. Moderator sa 5 minutes conclusion. So, bakit sabihin, of course, meron na naman ito kasi final conclusion ito eh. Normal si pastor mag-post, talo siga po sa debate. Yung mga liporis ni pastor, yung mga tagasunod niya, normal magsasabing talo talaga siga po sa debate. Walang mangmang, walang laban. Lahat ng mga negative comment niya. Of course, normal yan kasi panig kayo ni pastor. Sa amin din naman mga Katoliko, sabihin namin na talo talaga si pastor.
At panalo yung ating manok kasi manok talaga namin, ito si Gapo, normal yan. Pero sa debate po, kapag siya po ang unang nakaprovide ng ebidensya, siya po yung nananalo sa debate, sa larangan. Kasi pag sinasabi nating debate, parang kaso ito eh. Di ba? Nagkakaso tayo. O yung mga bagay-bagay na hindi natin naintindihan. 25 chapter 9 ng Proverbs. Di ba? Divide the cause. So, meron tayong debate dahil sa mga bagay-bagay na hindi natin naunawaan at hindi tayo nagkaunawaan. Ngayon, kung titignan nyo, huwag kayong bias na pabor kami ni pastor dahil una, pastor namin yan. Of course. Pero tignan nyo naman ang side ng Katoliko, nakapag-provide ba siya? Yes! Si pastor nakapag-provide ba? No! On opinion lang. Sinabi pa niya, baptist si San Pablo, walang naibanggit na sitas, walang ebidensya. Mayroon bang nababasa sa kanyang binasang sitas na yung Roman Catholic Church cannot save souls sa kapahamakan ng impyerno? Wala. On opinion lang. Bakit sinasabi natin on opinion at bakit nagawa ni pastor yan? Una, normal kasi may galit siya sa Katoliko dahil kinakalaban niya yung Katoliko. Kahit ako, protestante ako. Halimbawa, pag protestante ako, kakalabanin ko yung Katoliko kahit anong i-iso-iso ko. Ang purpose ko dito ay makahakot lang ng miyembro. Kasi kunti yung miyembro Baptist, hindi naman kayo madami, di kayo umabot ng bilyon. O tiniran yung Katoliko. Dahil una, halimbawa, yung Katoliko, 84 million kami plus sa loob lang ng Pilipinas. Kapag yung 84 million sumasama sa simbahan mong Baptist, kalaking pira yan. 10%. Kaya tinira niya. Hindi makapagligtas yan. Walang kwentang Katoliko. O kung may Katolikong hilaw na nanonood sa live mo ngayon sa debate, uy, haba, tama itong si pastor. Magpamimbro tayo kay pastor dahil Baptist pala si San Pablo. Ang tanong, may ebidensya bang naibigay? Wala. On opinion. Bakit ka sumasama sa mga on opinion? Saan kayo papani? Sa mga nakaprovide ng dokumento o sa hindi nakaprovide ng dokumento? Di tayo sa nakaprovide. Meron tayong ebidensya? Yes. Hindi ko lang ginagamit yung mga mamaya sa ating rebuttal sa live, no? Gagamitin natin yung mga references dito. Now, issue is iba yung Savior at iba yung makapagligtas. Yung kanina binanggit natin na iba yung Savior, iba yung tagapagligtas, nagkakamali tayo kaya kinukorek natin. Excuse me po. Dahil hindi po tayo ibang mangangaral na kahit mali, hindi naman kinukorek. Pinapatuloy pa rin. Yung example ko yung si Jeffrey rin yan. Na isang Seventh Adventist, nagkamaling pagbigkas. Sabi niya, si Kristo'y ina ni Maria. May sitas ka ba? Yes, maraming sitas. Hindi naman niya binawi sa kanyang rebuttal. Kaya nasasabi natin na talagang nagkamali talaga niya. Pero tayo, honest tayo. Pag nagkamali tayo, ikukorek natin yan, ha? Para hindi sa kalituhan na marami. Kaya nga, ano ang susundin nyo? May ebidensya o own opinion. Own opinion, ano mo yan? Isantabi muna natin yan. Dito tayo sa may mga ebidensya. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag kayo Baptist, normal lang na sasabihin nyo, si pastor nanalo sa debate, talo si Gapo. Si pastor ay nakapag-provide. Natural kasi miyembro kayo ni pastor. Panig kayo. At sa panig naman ng Katoliko, ay si Gapo nanalo talaga. Normal yan kasi manok nila ako. Pero ang tanong, titignan mo si pastor nakapag-provide, wala. Si Gapo nakapag-provide, yes. Ebidensya, meron. May mga Biblia pa tayong binasa. Di ba? Yung sinasabi niya, sige. So yung sinasabi niya ito, pike, wala siyang sitas wala siyang ebidensya na ibigay, pike. Nag-10 lang siya. So mag-ingat sa mga 10 seconds ha. Bakay 10 seconds kayong ilalaglag sa impyerno, disgrasya po yung mga kaluluwa nila. Mamaya, tuloy natin to. Magandang hapon at maraming salamat kay Pastor sa Pastor ng Baptist at sa lahat ng mga nanonood. God bless po sa inyong lahat. Ingat! Sige bro! Ako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na hindi makakaligtas ang reliyon ng Katoliko sa kapahamakan ng impyerno. Pastor Ruben ng Baptist, your time start. Okay, once again, ating talagang napatunayan, wala siyang may nagiba sa ating tindig. No, na yung tinatawag na tindig natin kanina, isa lang yung tagapagligtas. Ay dinadagdagan niya na makakaligtas din sa kapamakan ng impyerno kahit hindi tagapagligtas yung tinatawag na yung Katoliko. Dapat na may ipakita ka sa Bible na dalawa ang tagapagligtas, si Kristo at yung tinatawag na Katoliko para makakaligtas sa kapamakan ng impyerno. Ibig sabihin,
Tapos ang debate doon, talo doon siya kasi nga wala siyang may naipakita. Pangalawa, hindi niya tinirahan yung eternal life kasi sabi ko kanina, kung saan matatanggap mga kapatid yung eternal life, doon lang kay Kristo. Ibig sabihin, pag may eternal life ka nga, hindi ka mapahamak doon sa impyerno. Ibig sabihin ni Kristo. Kasi doon ililigtas yung tao. Ngayon, ito, wala kang ipakita na siya mismo, walang ipakita sa Bible na yung tinatawag eternal life matatanggap doon sa tinatawag na Katoliko. So, ibig sabihin, hindi makakaligtas. Kaya, Brother Eugene at sa lahat ng manonood, pananampalatayaan nyo lamang ng Panginoong Hesus Kristo yung tanging tagapagligtas ng iyong kaluluwa sa kapamakan ng impyerno. Ay sabi niya, yung aral niya kanina, si Apostol Pablo daw ay Katoliko. Tapos sabi ko, ligtas ka na ba? Sabi niya, hindi. Akalain mo, sasabihin niya kanina, true church pa yung, yung Catholic. Pero hindi ligtas. Yung true church, Brother Eugene, dito sa Bible, ligtas. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus Kristo, Matthew 16:18, yung tinayo niya na kanyang church, hindi mapapahamak doon sa impyerno. No, hindi na ma-prevail ng impyerno. Ibig sabihin, hindi mapa-impyerno. Ay, ikaw mapa-impyerno ka pa, wala kang katiyakan. So ibig sabihin, hindi kayo parehas aral ni Kristo at ng mga apostoles. No, klaro yan. Kaya si Apostol Pablo, ang aral talaga niya baptist. At yung pinakita mo kanina, marami kasing nagsalin sa tinatawag na ano kasi, na Greek. Sa inyo kasi, yan, paraphrase yan sa, ginawa nila ng mga nagsalin yan. Or tinatawag na kuno, kay dahil Greek pa rin. Okay, Greek pa rin. Marami kasi nag-ano sa Greek na mga nag-translator. Ang iba kasi nila, sinalin nila sa iba yung yung mga nakalagay doon. Ay ito yung yung King James, kinuha talaga to sa Textus Receptus Doon sa original na Greek na tinatawag na mga hawak ng mga noon, ng mga apostoles. Kaya walang sinabi dito sa English kanina niya, na kanyang translate, galing ito sa Textus Receptus Greek. Walang sinabi doon na Catholic. Sa kanya lang yan, opinion niya yun. Kaya walang katotohanan yun yung sinasabi ni Brother Eugene Gapo. At si Apostol Pablo, papatunayan ko sa inyo, ligtas siya kasi nga nagturo siya ng kaligtasan. Ay ito, si Brother Gapo, sasabihin niya na sila yung makakaligtas yung Katolik, pero hindi ligtas, hindi niya alam Tinanong ko nga kung ligtas na ba siya, sabi niya hindi pa. Ito si Apostol Pablo, nagturo. Sabi nito ng 1 Corinthians 15:1-4, sabi niya ito yung magandang balita o ebanghelyo na ipinaabot ko sa inyo. Sabi dito sa verse number 2, by which also ye are saved. Naligtas na kayo, pastes sa inyo, hindi pa naligtas. Ay kaya Apostol Pablo, ligtas na. Sabi niya dito, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. Save, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Maliban lang kung hindi ka talaga tunay na nanampalataya. Pero pag tunay, sabi niya, ligtas ka talaga. For I delivered unto you first of all that which I also received. Sabi niya, tinanggap ko din ito bago ko sa inyo pinangaral. Ibig sabihin, bago siya nangaral ng kaligtasan, Brother Gapo, at sa lahat ng mga nanonood yan na Katolik, mga kapatiran natin sa iba yun ng pananampalataya, bago niya pinangaral ng kaligtasan, ligtas siya. Ay, ikaw nangangaral ka ng kaligtasan, ako, hindi ka ligtas. Ay, saan mo dadali ng tao? Di sa impyerno. Kaya, hindi ka ligtas, nangangaral ka, tapos sasabihin mo pa makakaligtas ang Katolik. Na ngayon nga kayong Katolik, hindi nyo alam, naligtas kayo, nabuhay pa kayo. Kasi yung kaligtasan, malalaman mo ngayong buhay ka pa kasi makababasa ka pa, panampalataya ka pa, makasampalataya ka pa. No, salamat. Kung patay ka na, hindi ka makapananampalataya. Kaya, brother ka po, magsisi ka na sa Diyos. Tanggapin mo si Kristo sa pananampalataya, at siya lamang yung tagapagligtas mo at pwede pa lang malaman. Kasi nga, sabi dito bago pinangaral ni Apostol Pablo, baptist yung aral niya, parehas kami. Kaya, malalaman niya sa aral. Malalaman sa aral kung parehas kayo ng apostol at ng tinatawag na kay Kristo. Parehas kami aral Walang ibang kaligtasan sa kapamakan ng impyerno si Kristo na patunayan natin. Wala kang napakita, dapat napakita mo kanina may isa lang sana na mababasa explicit. Sa kagaya sa binasa ko explicit, na si Kristo lang ang tagapagligtas ng lahat ng tao sa kapamakan ng impyerno na makasalanan. Ay sa iyo walang mababasa. Tapos sabihin mo pa implicit, ay opinion mo yan. Pagsisinungaling yan, kasinungalingan yan, brother. Kaya magsisi ka. Magtanggap ka sa Panginoong Hesus para hindi ka mapahamak sa impyerno. Kasi minsan pride lang yan ng tao na hindi pa talaga tanggapin yung katotohanan. Si Kristo lang po talaga, mahal kayo namin lahat. Kaya kami, nangaral kami, hindi kami galit sa inyo. Yung amin lang kinukontra, yung mali. Kaya nga, hindi ako nagpipersonal. Ikaw nga, namimersonal ka. Ako, hindi ako namimersonal kahit saan ako magpunta. Bakit? Yung doktrina lang yung tinuturo. Hindi ako namimilit sa tao pag hindi mananampalataya. Ikaw, mahilig ka mamimersonal, alam ko yan. Pero, okay, salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate between Baptist and Catholic. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa lahat na nanonood at baka pwede nyo ding
mag-endorse kayo kung saan man kayo makikita ng mga audience. Unahin natin si Pastor Ruben. Pastor? Okay, once again, magandang hapon sa lahat. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at sa ating katunggali. Maraming salamat, Brother Eugene. At kay Brother Rasianos, ating butihin na moderator, walang bias ito, kaya believe naman ako sa sa pag-moderate ito ng matagal ito, editor. Maraming salamat sa pag-moderate sa iyong oras, Brother Rasia at Brother Eugene, no? At ako, ito lang masasabi ko sa lahat ng mga nanonood at mga debater, na huwag tayong mamimersonal yung ating aral lang at hindi dapat yung love dapat ang mangibabaw. Hindi po yung yung mga tinatawag na pamimisikal or ano pa man diyan, pamersonal. Maraming salamat po. Yan lang po. God bless. Dito din tayo sa ating Catholic, bro Eugene. Salamat, bro. Okay, so thank you kay Pastor Ruben. Pastor, by the way, dili lang ko magpastor niya kay in the sense di man po ko karnero nimo. So, yes, Brad. Thank you very much sa mga nanood at sa mga lahat ng mga Katoliko, iniimbitahan ko po kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel Lakbay Katoliko for more live videos and for more uploaded videos. Mga ina-upload natin doon, mga long videos, mga debate, gaya nito. At pakipollow na rin sa ating Facebook para sa ating mga reels at mga article with regards about Catholic. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. At mga kapatid, kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa luwang ito, nandito si Pastor Ruben at si Brother Eugene ka po mga kapatid, at pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-usap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran at yung acting condition ng ating mga debatista, syempre yung inyong obligation din sa ating platform mga kapatid. So maraming salamat at please subscribe yung ating YouTube channel Russia Debates at please follow din ditong dalawang to, si Pastor Ruben kasi meron siyang content din sa kanyang Facebook at si Brother Eugene na laging nagla-live din sa kanyang Facebook mga kapatid. So kung gusto nyo magsuri sa kanilang bawat pananampalataya, you can follow them. And also please follow me mga kapatid, Russia Vista, dahil dito ako laging nagla-live ng mga debates and podcast ng iba't ibang pananampalataya. So mga kapatid, maraming salamat at this is Admin Russia ng Russia TV and we're out. When you are near, your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice in you.